Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sam. Tubong Maynila, ngunit may mga magulang na nagmula rin sa probinsya. Matagal ko na rin gustong ibahagi ang karanasan ko na ito na nag-iwan ng kilabot sa aking isipan. Ang pangyayaring ito ay naganap noong taong 2005. Noong mga panahon na yun, sobrang nalungkot ako dahil sa biglaang pagpanaw ng matalik na kaibigan at katrabaho na itago na lang natin sa pangalang Dante. Sa edad kasi na 25 anyos, maagang binawian ng buhay si Dante dahil sa isang aksidente habang pauwi galing sa trabaho. Dahil napakatalik naming magkaibigan at itinuring ko na siyang tunay na kapatid, hindi ako nag-atubiling bumiyahe ng napakalayo patungo sa kanilang liblib na lugar upang makiramay at makipaglamay. Katulad ng takbo ng mga kwento sa mga probinsya, ay madalas sa may nakatagong sariling mga paniniwala at mga sinaunang kasabihan. Ngunit ang aking mararanasan ay hindi lamang pala basta kwento lang. Ito ay isang buhay na pangyayari na nagpabago sa aking pananaw sa mundo, sa mga nilalang na tinatawag nilang aswang. Matapos ang halos 10 oras na biyahe noon, narating ko rin sa wakas ang bahay ni Dante. Ang bahay nila ay may 2 palapag na puros gawa sa kahoy. Sa bakuran naman nila ay may tolda kung saan nandoon ang mga nakikiramay. Doon ko unang nakasalamuha ang nakababatang kapatid ni Dante na si Clara. Si Clara ay isang tahimik na tao. Salamat po sa pagpunta. Palagi po kayong naikukwento ni Kuya kung gaano kakabuting kaibigan niya sa Maynila. Malungkot na bati sa akin ni Clara habang inaabutan ako ng isang basong tubig noon. Walang anuman. Alam mo namang hindi ako pwedeng hindi bisitahin siya. Alam mo namang parang kaibigan ko na si Dante. Sagot ko habang nakatingin sa kabaong niya na nasa gitna ng sala nila. Habang nag-uusap kami noon, napansin ko na kukunti lang ang mga taong nakikiramay kahit na tanyag ang pamilya ni Dante sa sityong iyon. Nang itanong ko ito kay Clara, lalo lamang siyang naging balisa. Lumapit siya sa akin at bumulong ng napakahina nun. Kuya, mag-iingat ka mamayang gabi ha. Dito sa baryo namin, kapag ang namatay ay bata pa at namatay sa aksidente, malakas ang alingasaw ng amoy nila sa mga nilalang na umaatake lang sa gabi. Babala ni Clara na may kasamang panginginig ng boses. Noong una tinawanan ko lang ang mga sinabi niya. Bilang lumaki sa isang syudad, natural lamang na hindi agad ako maniniwala sa mga usap-usapang aswang o anumang elemento. Pagsapit ng 3 ng gabi ng lamay, 12:00 ng gabi, unti-unti nang nag-alisan ang ilang mga kapitbahay nila Clara. Ang mga natira na lang noon sa labas ay halos mga kalalakihan na nagsusugal. Nang walang ano-ano'y biglang tumahimik ang paligid. Nang mga oras na yun ay nasa sala ako katabi si Clara habang binabantayan yung kabaong ni Dante. Biglang umihip noon ng isang napakalamig na hangin mula sa labas na naging sanhi ng pagkamatay ng mga apoy ng kandila sa gilid ng ataol ni Dante. Kasabay ng hangin iyon, ang isang napakabaho at malansang amoy na tila ba amoy ng isang nabubulok na karne at sariwang dugo. Napatakip na lamang ako ng ilong ko noon sa tindi ng amoy ng mga oras na yon. Maya-maya lang may pumasok sa sala. 3 sila.
isang matandang lalaki na medyo kuba ang likod at dalawang babaeng nakasuot ng mahahabang itim na saya na may belo. Dahan-dahan silang pumasok nun at umupo malapit sa amin ni Clara. Hindi nila kami nilapitan nun upang mag-abot ng pakikiramay. Basta, dire-diretso silang naglakad patungo sa kabaong ni Dante. Habang nakatayo sila sa harap ng kabaong noon, yung isa sa kanila ay humarap sa amin ni Clara at ngumiti. Ngumiti din ako, pero agad din itong bumaling sa kabaong. Ilang sandali lang ay may napansin ako. Yung isa sa kanila ay parang hindi normal ang ikinikilos. Medyo natatakpan siya nung dalawa niyang kasama kasi nasa harapan siya ng mga ito. Pero kitang-kita ko na parang lingon ng lingon ito sa paligid ng kabaong ni Dante. At sumisinghot din na parang inaamoy niya mismo yung kabaong. Sinubukan ko sila noong kausapin. Tumayo ako upang alokin sila ng kape. Ngunit bigla akong hinawakan ni Clara sa braso. Napakahigpit ng kapit niya noon na para bang babaon ng kanyang mga kuko sa aking balat. "Wag kuya, wag kang lalapit sa kanila. Tingnan mo yung mga paa nila." Bulong ni Clara na halos hindi na lumalabas ang boses. Tiningnan ko nga yung mga paa nila noon. Laking gulat ko, hindi lumalapat yung mga sakong nila sa sahig. Nakatingkayad silang tumatayo. Tapos yung mga anino nila sa pader na gawa ng liwanag ng kandila ay tila may kakaibang hugis na may mahahabang pakpak o tila baluktot na mga galamay. Habang nakatitig ang tatlong yon sa kabaong, naramdaman ko bigla na bumigat yung katawan ko. Yung mga mata ko noon ay kusang pumipikit. Tapos naririnig ko yung matandang lalaki na may binubulong na isang mabilis at pabulong na orasyon sa isang lengguwahe na hindi ko maintindihan. Habang ginagawa niya iyon ay sumasakit din yung ulo ko. Naramdaman ko na unti-unti nang bumabagsak noon yung ulo ko. Tiningnan ko noon si Clara at tuluyan na siyang napasandal sa upuan. Nakapikit siya at walang kamalay-malay sa nangyayari sa paligid. Alam ko ng mga oras na yon na hindi ako inaantok. Ito na pala yung sinasabi nilang hipnotismo o yung orasyon ng isang aswang upang patulugin ang mga nagbabantay sa patay. Naalala ko bigla ng mga oras na yon yung sinabi ng lola ko dati tungkol sa kung paano labanan ang ganitong uri ng kapangyarihan. Ginamit ko noon ang natitirang lakas ko upang kagatin ng dila ko ng napakadiin hanggang sa malasahan ko ang pait ng aking sariling dugo. Ang hapdi at sakit ng sugat nito ang nagpabalik ng aking kamalayan. Bahagya ko ring ipinikit ang aking mga mata upang magkungwaring tulog habang patuloy na nagmamasid mula sa sulok ng sala. Ang mga sumunod na nangyari ay ang pinakahindik-hindik na eksenang nasaksiyan ko sa aking tanang buhay. Yung tatlong bisita ay sabay-sabay na nag-angat ng kanilang ulo. Nakita ko ang kanilang mga mata. Walang puti. Puros itim at nanlilisik ang tingin. Daan-dahang binuksan noon ng matandang lalaki ang salaming takip ng kabaong ni Dante nang walang kaingay-ingay. Binuhat naman ng dalawang babae ang bangkay ni Dante ng napakagaan na tila ba nagbubuhat lamang sila ng isang unan. Mula sa ilalim ng kanilang mahahabang saya, may inilabas silang isang malaking puno ng saging na pinutol na kasing haba ng sukat ni Dante. Inilagay nila ang punong saging sa loob mismo ng kabaong at mabilis nila itong binihisan ng katulad sa damit na isinuot kay Dante. Matapos nito, ang matandang lalaki ay humarap sa kabaong at sumenyas gamit ang kamay habang may ibinubulong muli.
Sa isang iglap, sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan, ang puno ng saging ay biglang nagbago ng anyo sa aking paningin. Mukha na itong si Dante. Ang kulay ng balat, yung buhok niya, at maging ang mga sugat sa mukha niya mula sa aksidente. Binuwat nila noon ang totoong bangkay ni Dante palabas ng pinto. Sa bilis nilang kumilos, tila ba lumilipad na sila sa bilis at biglang naglaho ang mga ito sa madilim na parte ng bakuran nila sa likod ng bahay nila Dante. Kasabay ng kanilang pag-alis ay ang biglang pagkawala ng mabahong amoy at ang hangin ay bumalik sa normal. Pagsapit noon ng 5:00 ng umaga, isa-isang nagising si Clara at ang mga tao sa labas. Agad akong tumayo at lumapit sa kabaong nun. Tiningnan ko ang itsura ng bangkay ni Dante. Sa unang tingin, si Dante pa rin ito. Ngunit nang titigan kong mabuti, napansin kong napakakinis ng kanyang balat. Ilang sandali pa, unti-unting nagbago ang kulay ng kanyang balat at parang nagiging dilaw at berde ito. Isang katangian na parang nagsisimula ng mabulok ang puno ng saging sa ilalim ng orasyon. Hinatid ko noon si Clara sa kusina upang walang makarinig sa amin. At doon ko ipinagtapat sa kanya ang lahat ng aking nasaksihan kagabi tungkol doon sa 3 bisitang nakaitim at ang pagpapalit nila ng bangkay ni Dante sa isang puno ng saging. Hindi na nagulat si Clara ng mga oras na yon. Sa halip, umiyak lang siya ng mataimtim at napahawak sa kanyang mukha. Tama nga ang hinala ko. Alam mo bang hindi lang si Kuya Dante ang nakaranas nito rito, kuya? Noong nakarang buwan, yung anak ng kapitbahay namin na namatay sa ilog. Nung ililibing na, napansin ng embalsamador na napakagaan daw ng katawan niya at parang amoy din ng dahon ng saging ang bangkay nito. Ngunit tinakot daw siya ng mga matatanda na huwag magsalita. Hikbi ni Clara. Dito na namin napagtagpi-tagpi ni Clara ang mga pangyayari. Alam namin kailangan naming bigyan ng hustisya si Dante. Sinabi sa akin ni Clara noon na ang 3 taong bumisita sa lamay ni Dante ay tumutugma sa isang pamilyang nakatira sa dulo ng kanilang sityo. Ang pamilya ni Mantandok. Si Mantandok ay isang matandang mag-isa na lang sa buhay, kasama ang kanyang 2 anak na babae, na bihira umanong lumabas ng bahay sa umaga, ngunit laging nakikita sa mga lamay ng mga namamatayan sa karatig baryo. Dahil sa galit at sa kagustuhang mabigyan ng maayos na libing ang totoong katawan ni Dante, nagpasya kaming 2 ni Clara na hanapin ang hustisya. Hindi kami pwedeng magsumbong agad sa mga pulis dahil walang maniniwala sa kwentong aswang namin na nagnanakaw ng mga bangkay. Sa halip ginamit namin ang aming mga sariling lakas. Bago pa sumikat ang araw nun, kumuha si Clara ng isang matalas na itak na pinahiran niya ng bawang at banal na langis na nagmula daw sa isang kilalang albularyo sa kabilang bayan. Habang ako naman ay nagdala ng isang mahabang kawayan na matulis ang dulo. Sinundan namin ang direksyon ng kagubatan kung saan tumakas ang 3 nilalang kagabi. Habang naglalakad kami sa masukal na bahagi ng gubat, napansin namin ang mga patak ng dugo sa mga dahon at ang mga bakas ng paa na malalalim ang baon sa putik. Ngunit ang kakaiba, ang bakas ay puro baon lamang ng mga daliri ng paa na nagpapatunay na nakatingkayad nga silang naglalakad habang nagbubuhat ng mabigat. Matapos ang halos 1 oras na paglalakad, narating namin ang isang abandonadong gilingan ng palay sa dulo ng bundok. Napakatahimik sa lugar na iyon. Ngunit may naaamoy na naman kaming sunog na buhok
at malansang dugunan na naman. Sumungaw kami ni Clara noon sa siwang ng sirang dingding ng gilinga. Doon ay nakita namin ang isang kahindik-hindik na eksena. Nakita namin yung totoong katawan ni Dante. Nakahiga ito noon sa isang malaking lamesang gawa sa kawayan. At sa gilid nito ay si Mang Tandok na nakatayo naman sa likuran niya ang dalawang anak niyang babae. Ang unang napansin namin noon ay yung mga dugo sa bibig nila. May hawak din silang mga mahahabang kutsilyo na tila ba naghahanda na ang mga ito na simulan na ang kanilang ritual upang kainin ang bangkay ni Dante. Hindi na nakapagpigil pa si Clara noon. Sa tindi ng galit niya, buong lakas ng itinulak ang pinto ng gilingan at pinagsisigawan ng tatlo. Nagulat noon yung tatlo sa pagpasok ni Clara. Pero nang makita nila noon yung hawak na itak ni Clara, bigla silang umatungal ng isang tunog na parang pinagsamang tunog ng paniki at ingay ng isang kinakatay na baboy. Mabilis na sumugod noon ng isang babaeng aswang patungo kay Clara. Napakatulis sa mga kuko nito na handa ng bumaon kay Clara. Ngunit dahil handa ako, buong lakas kong isinaksak yung matulis na kawayan na hawak ko sa bahagi ng kanyang balikat. Umalingaw-ngaw noon ng isang malakas na daing ng isang aswang. At napansin kong ang bahaging katawan ng aswang na natamaan ko ng kawayan ay umusok at nangitim nun na tila ba nasunog ito ng asido. Si Mang Tandok naman ay sinubukan akong orasyonan gamit ang kanyang mga mata. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang orasyon, naghagis si Clara ng isang dakot ng asin na may halong ginisang bawang na diretsong tumama sa mukha ng matanda. Napahiyaw noon ng matanda habang unti-unting umuurong ang kanyang balat at lumalabas ang totoong anyo ng isang nanghihinang aswang. Nang makita siya ng dalawang anak niyang babae, nahuli na sila at papalapit na ang sikat ng araw na siyang mortal nilang kaaway. Binuhat nila ang kanilang nanghihinang ama at mabilis na tumalon sa labas ng bintana patungo sa mas madilim na bahagi ng kabundukan. Naiwan kami ni Clara noon sa labas ng gilingan ng palay. Kapwa, hingal na hingal at puno ng sugat. Ngunit nagtagumpay kami. Agad naming nilapitan ang katawan ni Dante noon. Salamat sa Diyos at hindi pa nila nasisimulan ng kanilang masamang balak. Sa tulong ng ilang mga kamag-anak nila, lihim naming dinala ang totoong katawan ni Dante pabalik sa bahay. Tinanggal namin yung punong saging sa loob ng kabaong at pinalitan ito ng totoong katawan ni Dante. Matapos namin itong basbasan ng holy water. Yung puno ng saging na ginamit bilang kapalit ay aming sinunog sa likod ng kanilang bahay habang dinadasalan ito. Nailibing namin si Dante ng maayos sa sementeryo noong sumunod na araw. Ang pamilya ni Mang Tandok ay hindi na muling nakita sa sityong iyon. Nang makabalik ako sa Maynila, marami akong natutunan sa aking buhay. Kaya sa tuwing ako ay pumupunta sa mga lamay, lagi kong naaalala si Dante. At ang karanasan kong ito na habang buhay kong dadalhin hanggat ako'y nabubuhay.